Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito, alam nyo pala, sa personnel pala ng Office of the Vice President, yung kabuang yung staff ng Office of the Vice President, alam nyo pala yan mga kabunyog, mga kababayan, kalahati ng staff ng Office of the Vice President, alam nyo kung saan? Sa security. Security ng Vice President. Yan yung yan na mismo ito feature article ito sa Rappler. Hindi naman magfi-feature ng article na ito ang Rappler nang hindi totoo eh. Ito yan. Sa article ng Rappler, Sara Duterte security detail comprised nearly half of OVP personnel in 2024. Hindi po ito luma. Tingnan nyo ang date. Tingnan nyo ang date. December 2, 2025. Nearly half, almost halos kalahati ng kanyang personnel sa Office of the Vice President, security detail. Ang tindi nito. Ano bang niya? Kaya pala yung mga nakikita natin, di ba? Kapag pumapasok si Sara Duterte, talo pa ang presidente. Papunta dun sa stage at pababa, may kinukordon ng kanyang mga security. Pagpunto nga sa Senado, nakordon din, ang dami. Si VP Leni nun, hindi ganun eh. Kahit yung mga dating Vice President, si JMA nung naging Vice President, si Gigi Marbinay, si Ginggona naging Vice President, si Kabayan, si Noli Di Castro, hindi ganyan. Ito lang si Sara Duterte. Ito lang. At syempre, pag napakarami kang security, parang 700 plus yata ang kabuang personnel ng OBP, 400 plus. Yan? Tingnan nga natin yung actual na figures niyan. Yan eh, mga kabunyog, mga kababayan. Napakatindi niyan. Ibig sabihin, ito? Itong kapag napakarami mong security, syempre, marami kang bit-bit paglakad. Bawat lakad mo, ang dami mong security. So ngayon, ito ang actual figure. Of the OVP's personnel in 2024, 781. 721 ang OVP personnel noong 2024. Sa 781 na yan, 335, kaya nga nearly half, halos kalahati. Halos kalahati ay security detail. Kaya, ang tindi nito. Actually, sa bawat lakad niya na yan, ang maraming security detail niya na yan, ginagastusan niya ng gobyerno. So kapag ganyan kalaki ang security detail mo, hindi lang naman yan usapin ng sweldo. Usapin din yan ng iba pang operating expenses. Kasi kapag lumalakad ang vice presidente na ganyan karami ang security niya, yung gastos niyan malaki rin. Siyempre mag-i-stay yan sa hotel. Siyempre mga sasakyan niya na gagamitin. Pagkain. O yun. Kaya paano mo ngayon masasabi ito na simple? Kaya out of 781 na personnel ng OBP ng 2020, 335 ay security. Kaya ito? Mga kabunyog, mga kababayan? Pagpunta niya sa abroad, may kasama pa siyang security. Siyempre gastos din yan ng gobyerno. Siyempre gastos ng gobyerno yan, pera ng bayan yan. Ganyan katindi. Kaya pag nakikita natin doon yung security ni Sara Duterte, kinukordon siya. Talo pa ang presidente.
O ang ibig sabihin nun, gastos ng bayan yon. Una yung sweldo niya. Pangalawa yung gastos niyan kapag lumalakad kasama ang vice presidente. Talo ang mga nakaraang vice presidente nito. Sobra ang gastos. Sa confidential fund, sobra ang gastos. Sa mga equipment, sobra ang gastos. Nakita natin kanina. Sa personnel, buti sana kung ang mga personnel mo talagang para sa paglilingkod sa bayan, nagdagdag ka ng tao, ang dami mong tao sa opisina mo para sa serbisyo sa taong bayan. Hindi eh. Security nga. Security. Ha? Ay, ang tindi. At katulad nga ng nasabi ko, kapag security yan, kasama ng Vice President yan, hotel, sasakyan, pagkain, o yun. Yun yung kakbit niyan. Kaya, ngayon, balikan natin yung sinasabi ng mga DDS nila Jimmy Bundok. Subukan daw muna si Sara. Huwag daw husgahan. Ito na nga, Vice President, nasusubok na kung anong klase. Vice President pa lang yan. Ay di lalo na kung President ka. Napakatindi ng kapangyarihan mo. Napakaraming resources ang hawak mo. kung ngayon nga na Vice President ka, ganyan ka, ay di lalo na pag President. Kaya kung si PBBM ay magre-resign, hindi pwedeng siya lang mag-resign. Dapat pati si Sara. Kaya ngayong panawagan yan eh. Pinipilit ng mga DDS, pag nag-resign si PBBM, si Sara ang papalit. Hindi. Mayroon pa namang ibang opsyon na available sa konstitusyon. Kung mag-resign si PBBM, dapat mag-resign din si Sara. Nakalagay naman yan sa konstitusyon eh. Pwede naman pareho mag-resign, President, Vice President. Papalit ang Senate President, mag-a-acting President, tapos magpapatawag ng special election. Yun. Pero kung ay pipilit ng mga DDS na si Sarang papalit, wala, ubos ang pera ng bayan. Kung ngayon nakikita natin yung ganitong tindi ng korupsyon, ay lalo pag si Sara. Kasi yung mga alyado ni Sara na mga kongresista, senador, lalong titindi yan. Kung ngayon nga matindi na, lalong titindi. Kasi alam nilang si Sara, pag nagpresidente si Sara, presidente natin, ano rin yan? Ano rin yung gumastos? Dapat tayo rin, hindi tayo magpahuli. Di ba? Kaya tuloy ang masasayang araw nila Cheese Escudero, nila Jinggoy, nila Joel Villanueva, nila Cayetano, nila Villar. Tuwang-tuwa yung mga yan. Ano yan? Siyempre, yung kapatid niya, si Pulong, si Labaste. Yan yung mangyayari. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na pag si Sarang naging presidente, masusugpo ang korupsyon. Ang layo niya. Ito, dalawa pa lang ito sa diniscuss natin ngayon. Yung tungkol sa grabing mga equipments na binili na overpriced at saka itong grabing personnel o tauhan ng OBP. Kalahati, security. At hindi. Kaya tama lang si Yussi Claire Castro. Nung tinanong ng media kung anong reaction doon sa sabi ni Sara, kasi sabi ni Sara, labanan natin ang namamayaning kasakiman ng ilang opisyal sa ating bayan. Ang sagot ni Yussi Claire Castro, natawa. Tapos sabi niya, unahin siguro ang OBP. Unahin daw ang OBP. At ganun din si dating Senador Sani Trillanes. Si dating Senador Sani Trillanes na rin eh. Hindi masikmura yung sinabi na yun ni Sara. Anyway, yan mga kabunyog ang handang araw sa inyong lahat. Buhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.